Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang sumabog sa politika ng bansa nang magsimula ang mga usap-usapan ukol sa posibleng impeachment laban kay President Kuting ng Norte Jr. Kasama ng mga aliado nitong sina First Lady Lizata Nasmags at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Binatiko sa mga aligasyon at paglabag na inihain laban sa administrasyon. Ang mga pangyayari ay nagbigay ng matinding tensyon sa Malacanang at sa buong bansa. Ano nga ba ang mga detalye sa likod ng issue ito? Ayon sa mga source, ang impeachment na posibleng nakasalang kay President Marcos ay dahil sa ilang aligasyon na hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan at hindi maayos na pamamahala sa mga kritikal na usapin ng bansa. Isinusulong ng ilang mga miyembro ng oposisyon na may mga seryosong isyu ang administrasyon na kailangang maimbestigahan, kabilang ang mga kontrata at proyekto na sinabing hindi napapakinabangan ng mga mamamayan. Habang tinitignan pa ng mga eksperto ang mga legal na aspeto ng isyong ito, hindi na napigilan ng mga reaksyon mula sa mga taga-suporta at kritiko ng administrasyon. Samantala, nagbigay ng matinding pahayag ang mga taga-Malacanang tungkol sa mga aligasyon. Ayon kay First Lady Lizata Nasmags, hindi siya magpapadala sa mga pahayag na walang basihan at malino na inilalarawan ang pamahalaan bilang marumi at hindi epektibo. Isinusumpa niya na tapat ang kanilang paglilingkod sa bayan at patuloy na magsisilbing guro sa pagtutok sa pangangalaga sa kapakanan ng mamamayan. Si House Speaker Martin Romualdez naman, na isang malapit na aliado ni President Marcos, ay nagsabing ang investigasyon na ito ay isang political harassment at wala itong silbi kundi ang magdulot ng pagkalito at pansamantalang kaguluhan. Hindi naman pinalampas ng mga lider ng oposisyon ng mga pahayag ni Liza Smugs at Martin Romualdez. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang administrasyong Marcos ay pilit na binabaliwala ang mga isyu ng transparency at accountability sa gobyerno. Sinabi ni Hontiveros na ang pag-usbong ng mga aligasyon laban kay PBBM ay isang indikasyon na ang pamahalaan ay hindi malinis at hindi nakikinig sa mga hinaing ng mamamayan. Para sa oposisyon, ito ay isang seryosong isyu na dapat seryosohin at imbestigahan sa Kongreso. Kasalukuyang patuloy ang mga diskusyon at kontrobersiya sa isyung ito at malalaman natin ang mga susunod na linggo kung ang magiging kinalabasan ng posibleng impeachment laban kay President Marcos. Kung magkakaroon man ng mga karagdagang paglilinaw o pagbabago sa sitwasyon, tiyak na magpapatuloy ang ating pag-follow up sa mga kaganapan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Natin, sir, ha? Ha? Ano, ha? Hindi. Ha? Kasi, alam mo, ba't ko po nababanggit ito? Siguro bakit din ito na-post ni Crisette? Kasi alam mo, itong mga quadcom na ito, kung makasita kay BP Sara, akala mo ang lilinis nila. Hindi ko sinasabihan silang madumi. Pero tingnan nyo mismo. Ha? Kaya nyo bang imbestigahan si Abante? Alam ko matitino kayo eh. Kayo mga taga-Quadcom. Martin, matino ka, di ba? Ay, eto ang susunod na iimbestigahan ng Quadcom. Dahil matitino sila eh. Paano nagkakaroon ng mga ganitong kotse itong mga ito? Di ba? Anong klase ito mga ito? Hindi lang yan. Teka muna, baka sabihin nyo yun. Hindi lang po yan. Marami po yan, ha? Patindi tayo ng patindi. Aglet, ito pa. Cadillac, Escalade. VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade. Armored Level 6. Matindi. Okay. Alam nyo, yung Land Cruiser na bulletproof ay nasa 10 million. Yung Hilux nga, nakakita ko, nasa 6 million na bulletproof. Level 6. How much more itong Cadillac na ito? Diba? Ito nga nakalagay 18 million. Magkano ulit ang sahod ng isang
congressman. Pastor po ito. Sa aking pagkakaalam, siya ay pastor. O bishop, kung tawagin sa kanila. Maliit lang yung kongregasyon niya, ha? Baka mas marami pang congressman kaysa dun sa kongregasyon niya. Ganun po katindi. Paano ka magkakaroon ng Cadillac? Escalade. Level 6. Bulletproof. Matitino ang mga taga-Quadcom. Hindi sila bias. Si Martin matino yan. Kaya iimbestigahan to. Di ba? Gaya ng pag-iimbestiga nyo kay BP Sara, kung kayo ay hindi bias, hindi kayo ipokrito, hindi kayo double standard, iimbestigahan din to. Ang tanong, kayo nga ba ay talagang matitino, Quadcom? Kayo ba ay hindi double standard? Dapat sagutin ito. Kasi matindi po itong pinost ni Crisette. And she is very sure of this. Kasi pinost niya eh. Ngayon, sino ang nagsisinungaling? Si Crisette o to si Abante? Bagamat hindi ko pa namimit si Crisette, sa tingin ko, hindi nagsisinungaling si Crisette. Ito, pag hindi sumagot ito si Kong Abante, guilty yan. Saan niya nakuha yung ganyang pera? Yan ba yung sinasabi kung nung nadulas si Pulong? Magkano ang bayad? Gusto nyong malaman kung magkano ang bayad kada hearing? Di ba nadulas si Pulong? Si Pulong Duterte? Kaya dapat ito ipaliwanag. Huwag niya nang antayin, imbestigahan siya. Dapat ito ipaliwanag ni Abante. Hindi po pwedeng ang lalakas ng loob ninyo kung para gisahin ninyo si BP Sara. Tapos pagkaganyan, pagka sa inyo, wala lang. Wala kayong gagawin. Oh. Wag, di ba, Abante? Pastor ka, hindi ka ipokrito. Laki nga ng krus mo, oh. Hindi ka ipokrito, di ba? Pakipaliwanag. Paliwanag mo to. Martin, Dan Fernandez, ano na? Galaw-galaw, baka ma-stroke kayo. Paduano, Barbers, hindi nyo ba iimbestigahan ito kung totoo o hindi? Kung saan niya nakuha yung pera? Hello? Pero hindi pa yan, ha? Hindi pa yan. Meron pa. Saglit. Saglit, antayin nyo lang. Eto, nako. Can-Am, mamahalin din to. Pagdating sa motor, eto naman mamahalin. Can-Am Spider. Di ba? Matindi, no? Big time. Big time talaga to si Abante. Pero ito, pinakamatindi. Ito, tingnan ninyo. Ito, iba na to. Ibang level to. Ito na. Ibang level to. Pinost ni Benny Mirando Abante, siya yun. Travel to Clark on my Porsche Targa. Convertible, natatanggal. Yung pagka-targa sa Porsche, natatanggal yung bubong niyan. With Denver, the one who received the Loyal Friend of the Patriarch Award. Pinagmalaki niya. Pinagmalaki niya yung kaibigan niya, nakasama niya si Denver. The one who received the Loyal Friend of the Patriarch Award. Porsche Targa. Isa pa ito.
Hindi ito bababa ng 10 milyon. Di ba? Isipin mo, iilan lang ang kongregasyon niya, iilan lang ang miyembro ng kongregasyon niya, magkano lang ang sahod ng congressman? Nagtatanong lang po tayo, Abante, ha? Kung Abante nagtatanong. Kung iyan naman ay nakuha mo sa malinis na paraan, walang problema. Ipaliwanag mo lang. Kasi pinagpapaliwanag nyo si BP Sara ng confidential funds para ikaw ay maging katiwa-tiwalang pastor at hindi ipokrito. Kung totoo yan or hindi, nakuha man yan sa maling paraan o nakuha sa mabuting paraan, tayo ay nagtatanong lang. Dapat ipaliwanag mo yan. At kung ayaw ipaliwanag to ni Abante, dapat imbestigahan to ng Twadcom. Di ba? Yun lang naman Ipokrito ka ba? Ipokrito ba, Quadcom? Nagtatanong lang. Ha? Kasi baka mamaya, masama na naman ang loob nyo. Ito kasi ang paliwanag dyan. Again, from the post of Crisette. Talawa, ang ibig sabihin nitong picture na ito. Yan po yung pinakita ko sa inyo kanina. That Congressman DOM, lako pambihira, tinawag na DOM, si Benny Abante, has a Porsche Targa convertible aside from his bulletproof Escalade and his only job is congressman and a pastor of a small flock, so guess where he gets his money? Dalawa, pag-uusapan natin. Naka-Escalade ka, naka-Porsche ka, wala kang negosyo, wala kang ibang trabaho kung hindi congressman at maliit na kongregasyon. Saan mo nakukuha yung pera mo, Abante? Nagtatanong lang po. Pangalawa, he is BFF with Dimber Andales. O ano ngayon? Sino ba si Dimber Andales? Anong problema kung kaibigan niya yung mama na yan? The Cagayan de Oro pastor who in 2023 allegedly killed or masterminded the killing of Adrian Fornilos, a 24-year-old MRCDO 2023 because of a love triangle. Pinatay ni Yari. At siya ang mastermind. Allegedly, etong si Dimber, nakaibigan ni Congressman Abante. Na pinuri ni Abante. May kaso, pagpatay, love triangle. Naku, mahirap talaga. Pag selos talaga dumali, yari. Coincidence lang and no relation to the friendship. Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang tayo, sinusundan lang natin. Just this October 2024, ngayon lang. Last month, the DOJ junk binasura ang kaso ni Dimber Andales. Saan nakuha itong Porsche? Kaibigan niya to si Dimber. May napatay di umano, allegedly, noong 2023. October 2024, binasura na yung kaso ng DOJ. Naamoy nyo ba yung naamoy ko? Nagtatanong lang. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Tanong. May connection ba yung Porsche na yan? Sa pagkakalaya? Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang. Coincidence lang ba? Yung pagkakaibigan ninyo? At ng Porsche? Kaibigan po ni Abante si Dimber. Pero sa akin lang, kailangan ipaliwanag. Ngayon, kung galing naman sa malinis yung pera,
hindi siguro matatakot ipaliwanag ito ni Abante. Kasi kumbaga sa droga, 'di ba? Ang droga, pag hindi ka nagdodroga, pag hinamon ka ng drug test, hindi ka takot magpa-drug test. Tama o tama-tama? Matatakot ka lang magpa-drug test pag addict ka, 'di ba? Same thing here. Hindi dapat palagpasin ni Abante yung pagkakataon. Kasi kalat na po ito. Kakalat pa yan lalo. Pag di niya ito pinaliwanag at hindi inimbestigahan ni Martin at ng Quadcom yung credibility mag-imbestiga ng Quadcom, wala nang talaga. Una, yung issue nila kay Grijaldo. Diba? Tanim witness ang datingan dahil gusto nilang palabasin na mayroong reward system. Tapos ito, pipikit ang mata ni Martin at ng Quadcom dito sa issue kay Abante kung hindi nila imbestigahan at kung hindi magpapaliwanag si Abante. Ano pa ang ihaharap nilang credibility? Wala na. Finish na. So itigil nyo na ang pag-iimbestiga kay BP Sara kung kayo din mismo ay madumi. Kung lang naman. Pero sa akin, madumi sila kung hindi nila maipaliwanag to. Diba? Antayin natin. Sa tingin ba ninyo, ipapaliwanag to ni Abante? Sige, sagutin nyo dyan sa mga manunood ng video na ito. Next topic po tayo. Ito meron akong gustong ipakita sa inyo. Marcos ang susunod na i-impeach. Nelo, yung mga ebidensya daw galing sa Senate hearing at Quadcom ipapadala sa ICC. No, ayun. Yan yung issue Okay. Yung transcript, yung mga ebidensya galing doon sa pag-iimbestiga ng Senado, ipapadala sa ICC. Ano masama? May problema tayo doon. May problema. Bakit? Ito magpapadala. Wala naman jurisdiction ang ICC sa atin. Yun, di ba? Alimbawa, yung kapitbahay ko, may napatay. Uobligahin ko ba silang ipadala sa akin yung ebidensya? Wala naman akong jurisdiction dun sa... Hindi naman ako pulis Bakit ko uobligahin sila? Gago ka lang kung inobliga ko sila magpadala ng ebidensya sa akin tapos sumunod kayo. Sino ba yan? Sino ba yan si Cotsoli? Bakit mo papadala dyan yung ebidensya? Diba? Ganon. Wala pong jurisdiction ng ICC sa atin. So bakit nyo ipapadala yung ebidensya ron? Ito, tandaan nyo meron na po kasing issue dyan At nilabas ulit ito, doon sa mga hindi pa nakakaalam, nilabas po ito ng Net25 na binigyan nilang buhay yung mga sinasubmit na mga ebidensya nitong si Trillanes. Kaya gusto nilang maimbestigahan ng Senado at ng Quadcom, ito si PRRD. Nang sa ganon, wala silang ebidensya, pero pagdating doon sa Senado na imbestigahan si PRRD, yun ang ipapadala nila sa ICC. Dahil lang sinabi nila, abang nililitis itong mga ito, itong drug war ni PRRD, nandoon daw sa loob ng kwarto si Trillanes. Hindi po ako nagsabi niyan. At may ebidensya raw. Kaya nga inaantay nila si Trillanes. Hinamon nila si Trillanes na sabihin, i-deny kung hindi totoo. Tahimik si Trillanes, di ba? Bakit? Kasi ang sabi nitong Net25, i-deny. Antayin nating i-deny. Kasi pag dininay, may ilalabas silang ebidensya na nagsisinungaling itong si Trillanes na nandoon siya talaga. Anong ibig sabihin? May connection po.
talagang pinaplano nitong gobyernong ito na papasukin ng ICC. Kunwari, dinideny nila, kunwari si Trillanes lang ang nagtatrabaho, pero konektado sa Quadcom, konektado sa kanila. Naiintindihan yung istorya? Hindi po ako nagsabi niya, Net25 na ipaliwanag ko lang at nailabas ko na po yung video na yan. Yun ang problema. They are fake. Ulit-ulit lang sinabi ni Presidente Duterte yan at sinangayunan naman siya ni Presidente Marcos Jr. Yun lang ang problema, Atty. Sal. Sinang-ayunan ni President Marcos na hindi dapat makialam ang ICC sa atin. Pero iba ang galawan ng nasa ilalim niya. Sa madaling salita, parang halimbawa, sinabi ng Presidente, bukas, lumayas na ang Pogo. Pero, habang sinasabi niyang bawal na ang Pogo sa Pilipinas, mas dumadami pa. So, ang tingin natin, it's either inutil si BBM or naglilinis ng lang kamay. Merong go signal si BBM na pumasok talaga Pogo. Parang ganon, ha? So, sinasabi niya hindi dapat pumasok ang Pogo ay ang ICC, pero gumagalaw yung nasa ilalim niya. It's either inutil siya, hindi siya pinapakinggan sa ilalim, or may kamay siya dyan. Kunwari lang, wala siyang kamay. Naunawahan niyo po? Kasi, ito na, papasok na ICC. Na walang jurisdiction. Bakit tayo magpapadala ng ebidensya doon? Pangalawa, kahit na ipadala nila yon, yung po mga ebidensya, puro namang walang silbi kasi hearsay, walang katotohanan, at wala namang... Yun ang matindi. Kahit ipadala nila, walang katotohanan. Sa katunayan, dapat nga dinidemanda nila si DPRRD. Hindi nila mademanda. Kung sabihin nasa kapangyarihan, hindi. Sino bang nakaupo ngayon? Si Marcos, di ba? Kaya nga dinidiin kahit si Pastor Kibuloy. Ba't hindi idemanda? Kasi yung ebidensya nila hindi tatayo sa korte. Yan po yung sinasabi ni Atty. Panelo. Walang silbi. Wala silang katibayan. Puro hearsay. Sa Tagalog, chismis. Pag-amin na ginagawa ang Presidente Duterte sa pagpatay, mali lang ho ang intindi nila. Bobo nga. Obviously naman. Di ba? Ibang intindi nila kay PRRD. Ang ibig sabihin ni PRRD, alam naman natin lahat, pag lumaban, kaysa ikaw mamatay, unahan mo na, patayin mo. Pangatlo, alam niyo po ba, pag ginawa yun ng gobyerno, lalong-lalo na kung yan ang kautusan ng Presidente Marcos Jr., delikado ho siya sapagkat yun ay paglabag sa saligang batas. Sa saligang batas, ang mandato sa presidente ng bansa ay bigyan ng proteksyon ang Pilipinas, ang bansa. May ibig sabihin, kailangan proteksyonan mo ang soberentiya. Pag pinapasok mo ang ICC, nag-cooperate ka sa kanila, na inuusig nila ang isang mamamayan dito, na meron naman tayong malusog na sistema panligal. Ibig ko sabihin, isinusuko mo yung soberentiya. Yan ay paglabag sa pagtitiwala ng bayan na humalal sa iyo. That's a betrayal of the public trust and that is an impeachable ground. Pwede Yun ang maganda. Okay, eto, paliwanag nating mabuti. Trabaho, responsibilidad ni Marcos na pangalagaan, proteksyonan ang soberenya ng Pilipinas. Yan, sovereignty ng Pilipinas, hindi dapat yan magiba. Solid yan. At yan ay nasa pangangalaga ni Marcos. So wala dapat maaaping Pilipino. Bakit mo papapasukin ng ICC wala silang jurisdiction? Paano mo po proteksyonan ang soberenya ng Pilipinas kung ikaw mismo ay ipinag-utos mo, Marcos, ang pagpasok ng ICC? At kahit hindi mo pinag-utos,
Kung yan ay hinayaan mo, dahil nga responsibilidad mong alagaan ng Pilipino at ang Pilipinas against outside forces, gaya ng ICC, pwede kang ma-impeach. Yun ang maganda ron. Kaya nga, ako naniniwala, isusunod na i-impeach ito si Marcos. Bakit? Kasi papasok at papasok tong ICC. Nakikita nyo naman na yung galawan ni Trillanes. Nakikita nyo na yung galawan ng Quadcom. Sooner or later, papapasukin nila ang ICC. Kaya nga sinabi ni PRRD, meron na siyang command sa mga pulis at militar. Huwag kayong gagalaw until sinabi niya o tumawag siya. Kasi nakasalang na po itong ICC. Malapit na po yan. Ginagawa na ng paraan. Nakakatakot nga rito, ang balita ko, mukhang mapopospon ang eleksyon dyan sa BARM. Posible, huwag nilang hayaan ang mga eleksyon dahil gusto nilang manatili sa pwesto. And possibly, papapasukin ng ICC bago magkaroon ng 2025 election. At that is a ground for Marcos impeachment. So go ahead. Make our day, Trillanes. Kung gusto nyong papasukin ng ICC, go ahead. Sige. Pero wag nating kakalimutan, responsibilidad mo kami, President Marcos. Pag wala kang nagawa dito, or ikaw mismo nag-utos, yan ang inaantay ng taong bayan, ma-impeach ka. Legal po yan. Kasi ibig sabihin, wala kang silbi dyan. Hindi mo maproteksyonan ang kapakanan ng mga Pilipino. So, papapasukin mo ICC? Eh, bahala ka. Patalsikin bilang presidente pag ginawa po yung mag-cooperate ka sa ICC at pinabayaan yung mga pasok dito. Alam mo, pwede siyang patalsikin, sinabi ni Atty. Sal. Kung makikooperate si BBM, papasukin. Pero, napaka-imposible naman, Atty. Sal. Makakapasok ang ICC na walang go signal ng presidente? Palagay ko, kung walang go signal ng presidente at nakapasok ang ICC, dapat din patanggal na at pa-impeach yan si Marcos. Bakit? Inutil. Di ba? O, aligwawa, for discussion purposes, talagang hindi niya iutos. Ayaw niyang papasukin ng ICC and yet nakapasok. Anong silbi? Wala na talagang kwenta ito si Marcos. Bakit pa natin pag-iintindihin to si Marcos? Di patalsikin na rin yan. Di ba? Ako, opinion ko lang naman yan, ha? Kung makakapasok ang ICC, bakit mo isusuko ang isang Pilipino sa isang banyaga? Meron tayong justice system. Bakit sila maglilitis kay PRRD? Gumagana ang DOJ, Andyan nga si Boying, Oh. Kapatid niya pa yung sekretary ng DILG ngayon. Oh. Kaya may DOJ, kaya sekretary yan si Boying ng DOJ, it means may hustisya sa Pilipinas. Ba't sila ang lilitis kay PRRD? Sino ba sila? Sa bansa ba nila ginawa